sa gitna ng marangyang buhay na ito. Ako si Aliyah Santos, isang simpleng Pinay na may dugong Arabo mula sa ama kong nawala ng 15 taon, ay araw-araw na nararanasan ng matinding pang-aapi at panunuya mula sa aking biyenan. Parang walang hanggan ng mga masasakit na salita na ibinabato sa akin, mula sa pagiging sinisigawan habang nagliligpit ng mesa, hanggang sa pagiging tinatawanan dahil sa aking simpleng damit at pagkatao. Sa bawat hakbang ko sa loob ng mansyong ito sa Quezon City, nararamdaman ko ang bigat ng pagiging hindi karapat-dapat. Pero sa kabila ng lahat ng luha at sakit na inilalabas ko ng lihim, may nananatiling apoy sa dibdib ko na hindi kayang patayin ng kahit sinong tao. Ito ang aking kwento ng pagdurusa. Ngunit isa ring kwento ng lihim na naghihintay lamang ng tamang oras para lumabas at baguhin ang lahat. Ako si Mateo Reyes, ang nag-iisang anak ng pinakamayamang pamilya sa lungsod na ito. At araw-araw ay nakikita ko ang babaeng mahal ko na si Aliyah na inaapi at pinahihiya ng sarili kong nanay sa harap ko mismo. Ang bawat sigaw ng walang silbi at hindi ka bagay dito ay parang saksak din sa akin. Dahil sa kabila ng aking modernong buhay at posisyon, hindi ko mahanap ang tapang na pigilan ng lahat ng ito agad. Habang inihisip ko ang mga lihim na sinasabi niya tungkol sa kanyang ama na nawala ng 15 taon, isang mayamang Arabo, nagsisimula nang maghalo ang galit, pag-ibig at pagkakaroon ng malalim na pagnanais na protektahan siya kahit na alam kong magiging laban ito sa sarili kong pamilya. Ang bawat segundo na pinapanood ko siyang magdusa ay nagpapalakas sa desisyon ko na baguhin ang takbo ng lahat. Ako si Doña Victoria Cruz, ang matandang may-ari ng lahat ng ito, ang mansyon, ang negosyo at ang buhay ng aking anak na si Mateo. At para sa akin, si Aliyah ay walang ibang papel kundi ang maging hadlang sa perpektong pamilya pinagtatanggol ko. Araw-araw ko siyang inaapi, sinisigawan at pinapahiya sa harap ng mga bisita at kasambahay dahil sa paniniwala ko na wala siyang karapatang tumapak sa antas namin. Lumayas ka na rito, walang kwentang babae. Paulit-ulit kong sinasabi habang pinapanood ko siyang magdusa at iniisip kung paano ko siya tuluyang mapapalayas. Hindi ko alam na may malaking lihim siyang tinatago tungkol sa kanyang ama na nawala ng 15 taon, isang mayamang Arabo. Ngunit kahit malaman ko man, hindi ko hahayaang baguhin ito ang aking kapangyarihan sa bahay na ito. Sa bawat umaga sa loob ng malaking mansyon na ito sa Quezon City, ako si Aliyah Santos ay nagigising na parang walang lugar sa mundo ng mga mayayaman. Hawang inaayos ko ang hapagkainan para sa pamilya, naririnig ko na agad ng mga yabag ni Doña Victoria na papalapit, puno ng galit at paghamak. "Aliyah, bakit ba ang bagal mo? Wala kang silbi talaga." Sigaw niya habang itinuturo ang mga mumo sa sahig na kailangan kong linisin. Ako, na may dugong Arabo mula sa ama kong nawala ng 15 taon, ay tahimik na tumatanggap ng bawat salita. Pero sa loob ng dibdib ko ay may lumalaking apoy ng katatagan na hindi niya alam na umiiral. Ang bawat araw na ganito ay nagpapalakas sa akin, kahit na puno ng luha ang mga mata ko kapag walang nakakakita. Ako si Mateo Reyes, nakaupo sa mesa habang pinapanood ang eksenang ito araw-araw. Ang babaeng mahal ko na si Aliyah ay inaapi ng ganito ng sarili kong nanay. Ang bawat salita ni nanay ay parang tumatama rin sa akin. "Mateo, bakit ba pinayagan mong maging manugan mo ang babaeng walang pinag-aralan na yan?" Habang iniinom ko ang kape ko, nararamdaman ko ang bigat ng konsensya ko na hindi makapagsalita ng malakas dahil sa takot na mawala ang respeto ni nanay sa akin. Pero sa bawat tingin ko kay Aliyah, lalong lumalakas ang damdamin ko na protektahan siya. Lalo na kapag naaalala ko ang mga bulong niya tungkol sa ama niyang nawala ng 15 taon. Isang mayamang Arabo na maaring magbago ng lahat. Ako si Doña Victoria Cruz, ang nag-isang may-ari ng lahat ng ito. Ang bahay, ang negosyo at ang buhay ng aking anak. Araw-araw ko siyang inaapi si Aliyah dahil para sa akin, siya ay isang mantsa sa perpektong pamilya natin.
Tingnan mong sarili mo, Aliyah. Hindi ka bagay sa lugar na ito. Sabi ko ng malakas habang itinuturo ko ang kanyang simpleng damit at ang kanyang pagiging tahimik na parang wala siyang ambag. Hindi ko pinapayagan ng kahit sinong hindi karapat-dapat na tumapak sa antas namin. At siya ang pinakamalaking halimbawa nito. Walang sino mang makakapigil sa akin na patuloy na ipakita sa kanya ang kanyang lugar. Walang silbi, walang karapatan. Pagkatapos ng almusal, habang naghuhugas ako ng mga pinggan sa kusina, muling dumating ang mga masasakit na salita ni Doña Victoria na parang hangin na hindi mapigilan. Huwag kang magpapanggap na parte ka ng pamilyang ito, Aliyah. Layas ka na rito kung hindi mo kaya. Ang bawat patak ng tubig sa lababo ay kasabay ng aking luha na lihim kong pinupunasan. Pero sa gitna ng lahat ng sakit na ito, hinahawakan ko ang isang lumang kwento sa isip ko. Ang ama kong nawala ng 15 taon, isang mayamang Arabo sheikh na nag-iwan ng pangako na babalik siya balang araw. Ang alaala na iyon ang taning nagpapalakas sa akin na magpatuloy kahit gaano kahirap ang bawat araw. Sa sandaling iyon, habang nanonood ako mula sa pintuan ng kusina, nakikita ko ang pagdurusa ni Aliyah ng malinaw. Ang kanyang balikat na bahagyang yumuyuko sa bawat sigaw ni nanay, pero hindi siya sumusuko. Ako, si Mateo, na may lahat ng kayamanan sa buhay, ay nararamdaman ng kawalan ng lakas sa harap ng sitwasyong ito. Aliyah, bakit kailangan mong tiisin to? Tanong ko sa sarili ko habang iniisip ang mga sinabi niya sa akin nung gabing nag-usap kami ng lihim tungkol sa kanyang ama na nawala ng 15 taon. Ang bawat segundo na ganito ay nagpapalakas sa aking determinasyon na sa wakas ay gawin ng tama kahit na maging laban ito sa sarili kong pamilya. Pagkatapos kong iwan si Aliyah sa kusina, umakyat ako sa aking silid habang iniisip ko kung gaano kabilis ko siyang mapapalayas ng tuluyan. Para sa akin, siya ay walang ibang papel kundi ang maging paalala na hindi lahat ay karapat-dapat sa antas ng pamilya Cruz. Mateo ay magiging mas masaya kapag wala na siyang ganyan. Bulong ko sa sarili ko habang tinitingnan ang larawan ng aming pamilya sa dingding. Hindi ko alam na may malaking lihim siyang tinatago tungkol sa kanyang ama na nawala ng 15 taon, isang mayamang Arabo. Pero kahit malaman ko pa, hindi ko hahayaang magbago iyon ng anumang bagay sa aking plano. Kapag natapos na ang araw na puno ng pang-aapi, ako si Aliyah Santos ay madalas na lumalabas sa hardin ng mansyon kapag gabi na at tahimik na ang paligid. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naalala ko ang mga kwento na sinabi sa akin ng aking ina nung bata pa ako. Tungkol sa ama kong isang mayamang Arabo na bigla na lang nawala ng 15 taon nang walang bakas. Habang nakaupo ako sa bench na gawa sa marmol, hinahawakan ko ang maliit na pendant na natira sa kanya. Isang alaala na puno ng misteryo at pangako na balang araw ay babalik siya para sa akin. Kahit na ang bawat araw ay puno ng sigaw at paghamak mula kay Doña Victoria, ang mga alaala na ito ang nagbibigay sa akin ng lihim na pag-asa na hindi ko kayang bitawan, kahit gaano kahirap ang nararamdaman ko sa loob ng bahay na ito. Isang gabi, habang naglalakad ako sa hardin para magpahangin, nakita ko si Aliyah na nakaupo doon ng mag-isa. Mukhang malalim ang iniisip niya. Ako si Mateo Reyes, na sanay sa mabilis na buhay ng negosyo at lungsod, ay biglang natigilan nang makita ang kanyang mukha na puno ng katahimikan sa gitna ng lahat ng sakit. Lumapit ako ng dahan-dahan at nakaupo sa tabi niya. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan. Aliyah, ano ba talaga ang iniisip mo tuwing ganito? Tanong ko sa mahinang boses. Habang pinapanood ko siya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang lihim. Ang ama niyang nawala ng 15 taon na isang mayamang Arabo at nagsimula akong mag-isip kung paano ko siya matutulungan nang hindi nagiging dahilan para lalong magalit ang nanay ko. Mula sa balkonahin ng ikalawang palapag, nakikita ko ang dalawa nila sa hardin, si Mateo at si Aliyah na magkasama sa dilim. Ako si Doña Victoria Cruz na hindi kailanman pinapayagan ang anumang bagay na makagambala sa aking kontrol sa pamilya ay agad na nagduda. Ano ba ang pinag-uusapan nila doon? Bulong ko sa sarili ko habang pinapanood silang mabuti. Alam kong may tinatago si Aliyah at ang bawat sandali na magkasama sila ay parang banta sa lahat ng pinaghirapan ko para sa aking anak. Mateo, iwasan mo yung babaeng yan.
Iniisip ko ng paulit-ulit habang nagpaplano na alamin kung ano ang lihim na kanyang tinatago tungkol sa kanyang ama na nawala ng 15 taon. Habang kausap ko si Mateo sa hardin, dahan-dahan kong ibinahagi ang isang bahagi ng aking kwento. Tungkol sa aking ama na bigla na lang nawala ng 15 taon nang ako'y bata pa. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya o kung bakit siya umalis, pero nararamdaman ko na may dahilan siya. Sabi ko habang hinahawakan ko ang pendant sa leeg ko. Ang hangin sa gabi ay malamig, pero ang pagkukwento ng mga ito sa kanya ay nagbigay sa akin ng kaunting init sa dibdib. Kahit na alam kong delikado ang pagbabahagi nito, parang may lakas na dumarating sa akin kapag naaalala ko na hindi ako ganap na nag-iisa sa lihim na ito. Habang nakikinig ako kay Aliyah sa hardin, nararamdaman ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Ako si Mateo Reyes, na sanay magdesisyon sa negosyo, ay biglang naramdaman ng pangangailangan na protektahan siya sa lahat, lalo na mula sa sarili kong nanay. Kung totoo man na mayaman ang ama mo at nawala lang siya ng 15 taon, dapat mong alamin kung bakit. Sabi ko sa kanya ng mahina habang hawak ko ang kanyang kamay. Sa bawat segundo ng usapan namin, lalong lumalakas ang desisyon ko na tulungan siya kahit na alam kong magiging mas malaki ang problema kapag naalaman ito ni nanay. Hindi ko na matiis ang nakikita ko mula sa balkonahe, si Mateo at si Aliyah na magkasama sa hardin, parang may lihim na pinag-uusapan. Ako si Doña Victoria Cruz na palaging may kontrol sa lahat ng nangyayari sa bahay na ito ay agad na nagpasya na alamin kung ano ang pinag-uusapan nila. Hindi ko hahayaang magkaroon ng lihim sa ilalim ng bubong ko. Bulong ko habang naghahanda na magtanong bukas. Alam kong may tinatago si Aliyah at kahit na tungkol ito sa kanyang ama na nawala ng 15 taon, hindi ko hahayaang gamitin niya iyon para makalusot sa aking mga plano. Grabe yung dinner na yun. Nakaupo ako sa dulo ng mesa. Sinusubukan kong maging invisible hanggat kaya ko. Bigla na lang sumabog ang boses ni Doña Victoria sa harap ng lahat. Aliyah, bakit ka pa nakakaupo dyan? Hindi ka bagay sa hapag na to. Wala kang lugar sa pamilyang to. Parang sampal yung bawat salita, tumatama sa mukha ko. Habang tumutulo ang luha ko ng lihim sa ilalim ng mesa, hinigpitan ko ang kapit sa napkin para hindi nila makita ang panginginig ng kamay ko. Pero sa gitna ng sakit na yun, bumabalik sa isip ko ang ama ko, yung nawala ng 15 taon, yung mayamang Arabo na nangako na babalik siya para protektahan ako. Doon ko naramdaman na kailangan ko pang tumayo kahit sobrang sakit na. Nakikita ko lahat habang nakaupo ako sa mesa. Si nanay patuloy na naghahagis ng mga salitang parang kutsilyo kay Aliyah sa harap ng bisita. Hindi ka karapat-dapat, sabi niya ng paulit-ulit. Parang suntok din sa akin yung bawat salita. Nanay, tama na po. Gustong-gusto kong isigaw, pero natatakot ako. Matagal na akong natatakot sa galit niya. Pero habang pinapanood ko si Aliyah na pinipilit maging matatag kahit umiiyak na, lalo akong nagliyab sa loob. Hindi na pwede to. Lalo na ngayong alam ko na may lihim siya tungkol sa ama niya na nawala ng 15 taon. Isang mayamang Arabo na maaaring magbago ng lahat dito sa bahay. Nakaupo ako sa ulo ng mesa. Pinapanood ko ang reaksyon ng lahat habang binabato ko ng salita si Aliyah. Tingnan niyo tong babaeng to. Walang kambag, walang silbi. Hindi karapat dapat sa hapag na to. Sigaw ko ng malakas. Itinuro ko siya ng walang awa. Para sa akin, bawat hapunan ay pagkakataon para ipakita kung sino ang may hawak ng lahat dito. Ako ang nagdedesisyon kung sino ang mananatili at sino ang dapat umalis. Walang pwede kong pahintulutan na makagambala kahit anong kwento o lihim tungkol sa ama niya na nawala ng 15 taon. Dapat mapalaya siya bago pa lumaki ang gulo. Pagkatapos ng hapunan, tumakas ako sa kwarto ko. Doon ko na hinayaan na lumabas ng buo yung mga luha na pinigilan ko kanina sa harap nila. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hinawakan ko yung pendant sa leeg ko, yung tanging natira sa ama ko na nawala ng 15 taon. Habang umiiyak, naaalala ko yung pangako niya na babalik siya para protektahan ako. Sa bawat hikbi,
nararamdaman ko yung unti-unting pagbangon ng lakas sa loob ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi na dapat ganito ang buhay ko. Hindi na ako magpapahintay ng matagal pa. Pagkatapos ng dinner, hinanap ko si Aliyah sa kwarto niya. Nakita ko siyang umiiyak mag-isa sa dilim. Hindi na ako nakatiis. Lumapit ako agad at yinakap ko siya ng mahigpit. Aliyah, hindi na dapat ganito. Bulong ko habang hinahaplos ko ang likod niya. Ang galit ko kay nanay ay sobrang laki na. Pero higit sa lahat, sobrang mahal ko siya kaya kailangan kong magdesisyon ng mabilis. Alam ko na yung lihim niya tungkol sa ama na nawala ng 15 taon ay maaaring maging susi para matapos na yung lahat ng pang-aapi na nararanasan niya araw-araw. Sa sarili kong silid, habang naghahanda na matulog, iniisip ko pa rin yung nangyari sa hapunan. Hindi pa tapos ang plano ko. Kailangan kong tiyakin na si Aliyah ay tuluyang mawawala sa buhay namin. Bukas, sisiguraduhin ko na hindi na siya makakabalik sa hapagkainan na yon. Bulong ko sa sarili ko habang nakatingin sa salamin. Hindi ko alam na malapit nang magbago ang lahat dahil sa lihim na kanyang tinatago tungkol sa ama niya na nawala ng 15 taon. Pero kahit malaman ko pa, hindi ko hahayaang mawala ang kontrol ko sa pamilyang ito. Pagkalipas ng ilang araw mula sa nakaraang hapunan, nagkita kami ni Mateo sa likod ng hardin kung saan walang makakakita. Doon ko naramdaman na safe na sabihin sa kanya ang mas malalim na bahagi ng lihim ko. Mateo, hindi ko na kaya tong mag-isa. Sabi ko habang nanginginig ang boses ko. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit at doon ko na ibahagi na ang ama ko na nawala ng 15 taon ay hindi ordinaryong tao. Siya ay isang mayamang Arab sheikh na nag-iwan ng mga dokumento at pangako na babalik siya para sa akin. Habang kinukwento ko yon, parang nabawasan ng bigat sa dibdib ko. Sa wakas, may isang tao na naniniwala sa akin at yun ang nagbigay ng kaunting liwanag sa gitna ng dilim na nararanasan ko araw-araw. Nung marinig ko ulit ang kwento ni Aliyah sa likod ng hardin, hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko. Aliyah, hindi ka na mag-iisa. Sabi ko habang hinahawakan ko pa rin ang kamay niya. Nararamdaman ko ang init ng kanyang palad. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya tungkol sa ama niyang nawala ng 15 taon, lalong lumalakas ang desisyon ko na tulungan siya kahit anong mangyari. Kahit laban pa to sa nanay ko, tutulungan kita. Hindi ko nahahayaang patuloy kang pahirapan, pangako ko. Sa sandaling yun, parang nagiging mas malinaw ang lahat. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi lang basta nararamdaman, kundi isang bagay na handa akong ipaglaban. Habang nasa kwarto ako, may narinig akong mahinang yabag sa labas ng hardin. Alam ko na may nangyayari. Ano na naman yung pinag-uusapan nila? Bulong ko sa sarili habang nakatingin sa bintana. Si Mateo at si Aliyah magkasama ulit sa dilim, parang may lihim na pinagpaplano. Hindi ko na matiis yun. Alam kong may tinatago si Aliyah at kung tungkol yon sa ama niyang nawala ng 15 taon, kailangan kong alamin agad bago pa maging mas malaki ang problema. Hindi ko hahayaang sirain niya ang lahat ng pinaghirapan ko. Sabi ko sa sarili ko habang nag-iisip na ng susunod na hakbang para masiguro na siya ay tuluyang mawawala sa bahay na to. Habang nakaupo kami ni Mateo sa hardin, dahan-dahan kong hinayaan na lumabas ang mga matalye. May mga dokumento siya na iniwan sa akin ng ina ko, mga papel na nagpapatunay na ako ang tagapagmana niya. Sabi ko ng mahina. Ang pagtingin niya sa akin ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman ko na may taong talagang nasa tabi ko. Kahit alam kong delikado ang pagbabahagi nito, parang nabawasan ng takot ko. Doon ko naisip na baka sakaling maging mas madali ang lahat kapag may katuwang ako. Sa gitna ng usapan namin, hindi ko na napigilan ang nararamdaman ko. Aliyah, mahal kita. At kung totoo yung sila sabi mo tungkol sa ama mo, gagawin ko ang lahat para matulungan kang mahanap siya at makuha ang nararapat sa iyo. Sabi ko habang tinitignan ko siya ng diretso sa mata. Ang puso ko ay mabilis ang tibok,
Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa determinasyon na protektahan siya. Alam kong magiging mahirap to lalo na kay nanay, pero sa sandaling yon, handa na akong harapin kahit ano para sa kanya. Hindi ka na pababayaan, Aliyah, pangako ko. At sa pagkakataong yon, parang nagsimula na talaga ang bagong yugto ng buhay namin. Pag-uwi ko sa kwarto, hindi ko na mapigilan ng pagdududa. May plano sila, bulong ko habang naglalakad-lakad. Hindi ko alam kung ano talaga ang pinag-uusapan nila ni Mateo at ni Aliyah, pero sigurado ako na may kinalaman yon sa lihim niya tungkol sa ama na nawala ng 15 taon. Kailangan kong maging maagap, sabi ko sa sarili ko habang naghahanda na magtanong sa mga kasambahay bukas. Hindi ko hahayaan magtagumpay ang anumang plano nila laban sa akin. Ako ang may hawak ng lahat dito at walang sino mang makakapagbago noon. Hindi si Aliyah, hindi kahit si Mateo. Sa isang umaga na sobrang bigat, habang naghahanda ako ng almusal, bigla na lang sumabog ulit si Doña Victoria sa harap ko. Aalis ka na rito ngayon din. Hindi ko na kaya tong makita ka pa sa bahay na to. Sigaw niya ng malakas. Itinapon pa niya ang plato na hawak ko. Parang nawala na ang lakas ko sa tuhod ko. Tumaas ang luha ko agad. Habang nakatingin ako sa mga basag na piraso sa sahig, nararamdaman ko na tunay yata yung pinakamalalim na sakit na naranasan ko. Pero sa gitna ng pag-iyak ko, hinawakan ko ulit yung pendant sa leeg ko, yung alaala ng ama ko na nawala ng 15 taon. At doon ko naisip na baka ito na yung huling patak na magpapasabog sa lahat. Nakita ko yung ekselang yun mula sa hagdan. Si nanay na sumisigaw at nagtatapon ng plato kay Aliyah. Hindi na ako nakapagpigil. Tumakbo ako pababa at sumigaw. Nanay, itigil mo na yan! Hindi mo na kailangan gawin to sa kanya. Galit na galit ako. Halos sumanginig ang boses ko. Si Aliyah ay hindi karapat-dapat na tratuhin ng ganito. Siya ang mahal ko at hindi ko nahahayaang pahirapan mo pa siya. Doon ko na sinabi ng direkso. Hindi na ako natatakot. Alam ko na oras na para lumaban. Lalo na ngayon alam ko ang tungkol sa ama niya na nawala ng 15 taon. Ito na yung punto na hindi na pwedeng balikan. Paglingon ko, nakita ko si Mateo na tumatakbo pababa at sumisigaw sa akin. Ano yung sinasabi mo? Sagot ko ng malakas habang nanlalaki ang mata ko sa galit. Hindi mo ako mapipigilan. Si Aliyah ay dapat umalis. Siya ang dahilan ng gulo sa pamilyang to. Hindi ko pinayagan na magsalita pa siya. Kung gusto mo siyang ipagtanggol, lumayas ka rin! Sigaw ko habang itinuturo ko ang pintuan. Para sa akin, walang sino mang makakapigil sa desisyon ko. Kahit anong kwento pa tungkol sa ama niya na nawala ng 15 taon, hindi yun magbabago ng katotohanan na hindi siya karapat-dapat dito. Habang nakatayo ako sa gitna ng kusina, nakatingin sa basag na plato at sa galit na mukha ni Doña Victoria, parang gusto ko nang sumuko. Pero nang marinig ko yung boses ni Mateo na ipinagtatanggol ako, bigla akong napatingin sa kanya. Luha pa rin ang mga mata ko, pero sa sandaling yon, may lumitaw na kaunting liwanag sa loob ko. Hinawakan ko ang pendant ko ng mahigpit at bulong ko sa sarili. Ama, kung naririto ka man, tulungan mo ako. Parang yon yung sandaling na alam kong hindi na ako mag-isa kahit sobrang sakit pa rin ang nararamdaman ko. Hindi ko na inalis ang tingin ko kay nanay. Nanay, kung hindi mo matanggap si Aliyah, hindi ko rin matatanggap yung ginagawa mo. Sabi ko ng malakas. Lumapit ako kay Aliyah at hinawakan ko ang balikat niya para proteksyonan siya. Hindi na kami papayag na ganito pa. Sabi ko ulit, habang nararamdaman ko yung galit at determinasyon na magkasabay sa dibdib ko. Alam ko na ito na ang simula ng tunay na laban. Laban para sa kanya, para sa amin, at para sa katotohanan tungkol sa ama niya na nawala ng 15 taon. Hindi na ako aatras. Tinitigan ko silang dalawa na parang mga kaaway na. Kung ganito ang gusto nyo, sige, harapin nyo ako. Sagot ko ng may panginig sa boses dahil sa galit. Pero tandaan nyo,
Ako ang may hawak ng lahat dito. Walang sino mang makakaalis sa akin ng walang laban. Lumakad ako palayo sa kusina habang iniisip ko na kailangan kong gumawa ng mas malakas na hakbang. Hindi ko alam na malapit nang dumating ang araw na magbabago ang lahat dahil sa lihim ni Aliyah tungkol sa ama niya na nawala ng 15 taon. Pero kahit ano paman, hindi ako susuko ng ganun-ganun lang. Isang gabi habang nag-iisa ako sa kwarto, bigla na lang may tumunog sa pinto. Pagbukas ko, isang sobre ang nakalagay sa sahig. Walang pangalan, walang nagbigay. Binuksan ko ng nanginginig ang kamay ko at doon, nakita ko yung liham mula sa isang abogado, Miss Aliyah Santos. Ang inyong ama ay nag-iwan ng mga dokumento na nagpapatunay sa inyong pagiging tagapagmana. Malapit na siyang makipag-ugnayan. Parang tumigil ang oras. Habang binabasa ko ulit-ulit yung mga salita, halo-halo ang nararamdaman ko. Tuwa, takot, pag-asa. Ama, totoo ba to? Bulong ko sa sarili ko habang hinahawakan ko ng mahigpit yung papel. Parang malapit na talaga yung araw na hinintay ko ng 15 taon. Pumunta ako kay Aliyah pagkatapos niyang tawagan ako. Nakita ko siyang nakaupo sa kama, hawak ang sobre at mata niya. Puno ng luha pero may ngiti rin. Mateo, tingnan mo to, sabi niya habang iniabot sa akin yung liham. Binasa ko at parang sumabog yung puso ko sa saya. Aliyah, ito na. Malapit na nating malaman lahat tungkol sa ama mo, sabi ko habang yakap-yakap ko siya. Kahit anong mangyari, nandito ako. Hindi na tayo mag-iisa sa laban na to. Ang excitement ko ay sobra. Alam kong ito na yung simula ng pagbabago. Hindi ko na mapigilan ang ngiti ko habang iniisip na malapit nang matapos yung pang-aapi ni nanay at handa akong gawin lahat para matulungan si Aliyah na makuha yung nararapat sa kanya pagkatapos ng 15 taon na paghihintay. May narinig akong mahinang ingay sa kwarto ni Aliyah. Lumapit ako sa pinto at nakita kong may hawak siyang sobre. Ano yung tinatago mo dyan? Tanong ko sa sarili ko ng mahina habang nakikinig sa usapan nila ni Mateo. Narinig ko yung salitang ama at tagapagmana. Bigla akong natakot. Paano kung totoo yung mga bulong-bulungan tungkol sa ama niya na nawala ng 15 taon? Hindi pwede to. Bulong ko ng may galit. Agad akong nagplano sa isip ko. Kailangan kong alamin kung anak talaga yung laman ng sobre na yon bago pa maging huli ang lahat. Hindi ko hahayaang mawala ang kontrol ko dahil sa isang lihim na hindi ko pa alam. Habang binabasa ko ulit yung liham kasama si Mateo, napansin ko yung address ng abogado sa ibaba. Dapat tayong gumunta rito bukas? Sabi ko ng mahina, ang puso ko ay mabilis ang tibok, halo ng tuwa at kaba. Paano kung talagang siya yun? Paano kung babalik na talaga siya? Tanong ko kay Mateo. Habang hawak ko yung papel, parang nararamdaman ko na malapit nang magbago ang buhay ko. Matagal ko nang hinintay to at ngayon, parang nandito na talaga yung sagot sa mga taon ng pagdurusa ko sa bahay na to. Pagtingin ko kay Aliyah, nakita ko yung liwanag sa mata niya na matagal ko nang hindi nakikita. Oo, pupunta tayo bukas. Hindi na natin hihintayin pa, sabi ko ng may determinasyon. Hinawakan ko ang kamay niya at sinabi ko ulit, kahit anong mangyari sa opisina ng abogado, nandito ako sa tabi mo. Ang excitement ko ay sobra. Parang nagsisimula na talaga yung bagong chapter. Alam ko na yung lihim na to ay magiging susi para wakasan na yung pang-aapi ni nanay at handa akong gawin lahat para matulungan si Aliyah na makuha yung nararapat sa kanya pagkatapos ng 15 taon na paghihintay. Sa kwarto ko, hindi ako makatulog dahil sa narinig ko kanina. Kailangan kong malaman kung ano yung nasa sobre na yon. Bulong ko habang naglalakad-lakad. Iniisip ko kung paano ko malalaman ang hindi nila napapansin. Baka sa mga kasambahay o sa paghahanap sa kwarto niya. Kung totoo man na mayaman ang ama niya at babalik na siya, kailangan kong maging handa. Sabi ko sa sarili ko ng may galit. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat dahil sa isang lihim na matagal nang nakalibing. Bukas, sisiguraduhin ko na malalaman ko kung ano talaga yung plano nila. Bigla na lang tumunog ang doorbell ng gabi na. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siya. Yung lalaking nasa lumang litrato ko. Mas matanda na pero pareho pa rin ang mga mata. Hindi ko na napigilan. Tumakbo ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Umiiyak ako sa balikat niya habang bulong ko, "Ama, totoo ka ba?" Matapos ng 15 taon ng paghihintay, nagsakit, ng pang-aapi, narito na siya sa harap ko. May suot na eleganteng damit na nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Ang bawat luha na natira sa akin noon ay parang nagiging saya na layon. Nakita ko si Aliyah na tumatakbo patungo sa pintuan at niyakap ang isang lalaki. Lumapit ako at nang lumingon siya sa akin ng may ngiti at luha, sinabi niya, "Mateo, ito si ama ko."
Parang tumigil ang oras. Nakaupo na naman ang ama niya na nawala ng 15 taon nakatayo sa harap namin na puno ng presensya. Hinawakan ko ang balikat ni Aliyah at sabi ko, "Salamat sa pagbabalik, sir." Sobrang dinhawa ang nararamdaman ko. Alam kong tapos na ang hirap niya. Tapos na ang araw-araw na pagdurusa. Narinig ko ang ingay sa baba kaya bumaba ako agad. Nakita ko si Aliyah na nakayakap sa isang lalaki at si Mateo na nakatayo sa tabi. Ano to? Sino yung lalaking yan? Sigaw ko ng malakas. Nang sabihin ni Aliyah na ama ko po to, parang nawala ang lakas ko sa tuhod. Imposible! Hindi totoo yan! Walang ama na nawala ng 15 taon na babalik ng ganito. Sigaw ko ulit. Pero habang tinitignan ko siya, nakikita ko ang yaman, ang kapangyarihan sa mukha niya. Natakot ako. Malapit nang mawala ang lahat ng kontrol ko. Hindi ko na binibitawan ng ama ko. Ama, bakit ngayon lang? Tanong ko habang patuloy pa rin ang luha ko. Sinabi niya na kailangan niyang umalis noon para protektahan ako mula sa panganib. At ngayon ay bumalik na siya para ibalik ang lahat ng nararapat sa akin. Habang yakap-yakap ko siya, nararamdaman ko yung init ng yakap na hinintay ko ng 15 taon. Sa wakas, narito na siya. Hindi na ako mag-iisa. Hindi na ako pababayaan. Lumapit ako kay Aliyah at sa ama niya. "Sir, salamat sa pagbabalik. Salamat sa pagbibigay ng pag-asa kay Aliyah," sabi ko habang hinahawakan ko ang kamay niya. Nakita ko ang yaman at kapangyarihan sa kanyang presensya. Alam kong magbabago na talaga ang lahat. "Aliyah, tapos na yung hirap mo. Nandito na siya." Bulong ko sa kanya habang niyayakap ko ulit siya. Ang ginhawa at saya na nararamdaman ko para sa kanya ay hindi maipaliwanag. Natupad na yung pangarap niya pagkatapos ng 15 taon. Hindi ko na mapipigilan ng galit at takot na magkahalong. Hindi ko tatanggapin to. Hindi pwede na bigla na lang may lalaking babalik at magbabago ng lahat. Sigaw ko habang tinitignan ko silang tatlo. Pero habang pinapanood ko ang yakap nila ni Aliyah at ang kalmadong presensya ng ama niya, unti-unting lumalabas ang katotohanan. Mayaman siya, makapangyarihan at totoo nga ang lihim na tinatago ni Aliyah ng 15 taon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang takot na baka mawala talaga ang lahat ng pinaghirapan ko. Ano na ang gagawin ko? Tanong ko sa sarili ko habang nanginginig pa rin ang kamay ko. Sa sala ng mansyon, nagsama-sama kami lahat. Ako, si Mateo, si Doña Victoria at ang ama ko na nakatayo sa tabi ko ng may kalmadong presensya. Tumingin ako kay Doña Victoria ng diretsyo sa mata at sinabi ko ng malakas, "Matagal mo na akong inaapi, pinahiya at tinuring na walang halaga. Ngayon, alam mo na kung sino talaga ako. Ako ang tunay na tagapagmana ng yaman ng ama ko." Hindi ko na pinigilan ang boses ko. Sa wakas, narito ang araw na hinintay ko at handa na akong harapin siya ng walang takot. Ang bawat salita ko ay puno ng katatagan na matagal ko nang pinigilan. Nakatayo ako sa tabi ni Aliyah habang pinapanood ko ang mukha ni nanay na nagbabago mula sa galit tungo sa gulat. "Nanay, tama na yung ginagawa mo sa kanya. Aliyah ay hindi lang simpleng manugang. Siya ang may karapatan sa respeto at yaman," sabi ko ng malakas. Hindi na ako natatakot. Ang pagmamahal ko sa kanya at ang katotohanan na nandyan na ang ama niya ay nagbigay sa akin ng tapang na hindi ko pa nararanasan. Kung hindi mo matanggap to, ako rin ay hindi na mananatili sa ganitong uri ng pamilya. Dagdag ko ng may buong dibdib. Tumingin ako sa kanila ng may naninginig na boses. "Aliyah, Mateo, hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari." Sabi ko habang unti-unting bumababa ang ulo ko. Ang lahat ng galit at kapangyarihan na pinanghahawakan ko noon ay parang nawawala na. "Patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito kalaki ang lihim mo. Hindi ko alam na may ganitong ama ka." Dagdag ko ng mahina. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng mamanagawa ko sa kanya. Ang takot na mawala ang anak ko at ang lahat ay lumalaki sa dibdib ko. Hindi ko agad sinagot si Doña Victoria. Tumingin ako sa ama ko na tumanggo ng mahina sa akin na parang sinasabi na ako na ang may kontrol. "Matagal mo akong tinuring na walang halaga, Doña Victoria. Ngayon,
Ikaw ang makakaranas ng nararamdaman ko noon, sabi ko nang walang emosyon sa boses ko. Pero sa loob ko, may bahagi pa ring nagpapatawad, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil gusto ko nang wakasan ang galit na ito. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa ganti, kundi tungkol sa pagiging malaya na talaga. Lumapit ako kay Aliyah at hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit. Nandito ako sa tabi mo, kahit ano pang mangyari, sabi ko sa kanya ng may ngiti. Tumingin ako kay nanay at sinabi ko, Nanay, oras na para magbago. Tanggapin mo ang katotohanan o mawawala ka sa amin. Ang saya ko para kay Aliyah ay sobra. Sa wakas, nakikita ko siyang tumayo ng may dignidad at alam kong hindi na siya magdudurusa pa. Nanginginig ang boses ko habang nagsasalita. Aliyah, Mateo, patawarin niyo ako. Hindi ko nagagawin to ulit. Sabi ko ng mahina habang tumutulo ang luha ko. Ang lahat ng pride na pinanghahawakan ko noon ay nawala na. Hindi ko na gustong mawala kayo. Pakiusap. Dagdag ko habang tumitingin sa kanila. Sa sandaling yun, naramdaman ko ang bigat ng mga nagawa ko. At sa wakas, handa na akong magbago kung iyon ang paraan para hindi mawala ang pamilya ko. Gamit ang yaman na iniwan ng ama ko, nagsimula akong magbago ng buhay sa mansyon. Hindi ko na pinahintulutan ang pang-aapi na nangyari noon. Pero sa dulo, pinawag ko si Doña Victoria sa sala at sinabi ko ng mahinahon, "Hindi ko na gustong maging katulad mo. Pinatawad na kita." Ang pagpapatawad ko ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil gusto ko nang magsimula ng bagong buhay nang walang galit sa puso ko. Nang marinig ko yung sinabi ni Aliyah, napangiti ako ng malaki. Lumapit ako sa kanya at sinabi ko, Aliyah, ikaw ang pinakamalakas na taong nakilala ko. Mahal kita at handa akong maging kasama mo sa bagong simula na to. Hinawakan ko ang kamay niya at sinabi ko sa harap ng lahat, magpapakasal tayo at gagawin natin tong bahay na lugar ng pag-ibig, hindi ng galit. Ang saya ko ay sobra. Sa wakas, natupad na ang lahat. Nakaupo ako sa sofa habang nakikinig sa kanila. Aliyah, Mateo, salamat sa pagpapatawad nyo. Hindi ko deserve to pero tatanggapin ko ng buong buo. Sabi ko ng mahina. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Magbabago ako. Hindi ko na gustong mawala kayo. Dagdag ko habang tumutulo ang luha ko. Ang lahat ng pride ko noon ay nawala na. At handa na akong magsimula ulit bilang mas mabuting tao. Tumingin ako sa kanilang lahat at ngumiti. Salamat sa lahat ng nangyari. Dahil sa hirap na yon, natutunan ko kung gaano kahalaga ang pagiging malakas at pagpapatawad. Sabi ko, hinawakan ko ang kamay ng ama ko at ni Mateo. Ang bagong simula na to ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa atin lahat. Hindi na ako natatakot dahil alam kong narito na ang lahat ng hinintay ko. Yakap-yakap ko si Aliyah habang sinasabi ko sa lahat, mula ngayon, magiging masaya na tayo. Walang galit, walang pamaapi. Ito na yung bagong pamilya natin. Ngumiti ako kay nanay at sinabi ko, salamat sa pagbabago mo, nanay. Ang saya ko ay puno. Sa wakas, nakikita ko ang pag-ibig na talagang nararapat sa amin. Tumingin ako sa kanila nang may ngiti kahit may luha pa rin. Salamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin. Hindi ko nasasayangin to, ha? Sabi ko ng buong puso. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Handang magsimula ulit, handang maging mas mabuting ina at biyenan. Ang lahat ay nagbago na talaga. Ngayon, ang mansyon na dating puno ng sigaw ay tahimik na at puno ng tawa. Kasama ko ang ama ko, si Mateo, at kahit si Doña Victoria na nagbago na talaga. Salamat sa lahat, bulong ko sa sarili ko habang nakatingin sa hardin kung saan nagsimula ang lahat ng pagbabago. Ang buhay ko ay hindi na pareho. Puno na ito ng pag-ibig, respeto at bagong simula. Habang nakaupo kami sa pagkainan, hinawakan ko ang kamay ni Aliyah at sinabi ko, forever tayo. Ngumiti siya sa akin at doon ko naramdaman na tapos na talaga ang lahat ng hirap.
Sa bagong buhay natin, sabi ko habang itinaas ang baso. Ang saya ko ay sobra. Ang pag-ibig namin ay nanalo sa lahat. Nakaupo ako sa mesa kasama sila, nakikinig sa tawa nila. Salamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin, sabi ko ng mahina. Hindi ko na iniisip ang nakaraan. Gusto ko lang maging bahagi ng saya nila ngayon. Ang pamilya na to ay tunay na pamilya na at handa akong maging mas mabuding bahagi nito. Habang nakatingin sa kanila, ngumiti ako ng buong buo. Ito na yung buhay na hinintay ko, sabi ko sa sarili ko. Ang ama ko, si Mateo at ang pamilya na nagbago, lahat ay narito na. Hindi na ako natatakot sa bukas dahil alam kong maganda na ito. Yakap-yakap ko si Alia habang sinasabi ko sa lahat, ito na yung tunay na simula. Ang buhay namin ay puno na ng pag-ibig at kapayapaan. Mahal kita, Alia, forever, bulong ko sa kanya. At sa sandaling yon, alam kong tapos na talaga ang lahat ng sakit. Habang nakatingin sa kanila, ngumiti ako ng mahina. Salamat sa pagpapatawad nyo. Hindi ko nasasayangin to, sabi ko sa sarili ko. Ang pamilya na ito ay muling nabuo at handa na akong maging bahagi ng saya nila ng buong puso. Ang bagong simula ay para sa ating lahat. Sa wakas, ang kwento kong ito ay hindi lamang tungkol sa pang-aapi, lihim at pagbabalik ng nawawalang ama. Ito ay tungkol sa katatagan ng puso kahit sa pinakamadilim na araw. Maraming beses akong naisip na sumuko, natanggapin na walang halaga ako sa mata ng iba. Pero sa bawat sugat na iniwan ng mga salita at paghamak, may natutunan akong aral na hindi ko na kailanman malilimutan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan ng iba, kundi sa kakayahang magpatuloy kahit gaano kahirap ang buhay. Huwag kayong matakot sa mga taong sinusubukang yurakan kayo dahil sa loob ng bawat tao ay may lihim na liwanag na naghihintay lang ng tamang oras para sumiklab. Kung ako'y nakaya ang lahat ng iyon at nakahanap ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapatawad, kayo rin ay makakaya. Tandaan nyo, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang paghihiginti, kundi ang pagiging malaya mula sa sakit na dulot ng iba na dating naghahari sa inyong puso. Kami ni Mateo At kahit si Doña Victoria na dating puno ng galit at pagmamataas, ay natutunan na ang pamilya ay hindi perpekto, pero kaya pa ring ayusin kung bukas ang puso sa pagbabago at pag-unawa. Ang aral dito ay simple pero malalim. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo, para hindi ka maging bilanggo ng sakit na dulot ng iba. Kung may tao sa buhay nyo na nanakit o nagpahiya sa inyo, huwag niyong hayaang sirain nito ang kinabukasan nyo. Pumili kayo ng pag-ibig, ng katatagan at ng bagong simula. Tulad ng amin, kahit gaano kahaba ang dilim, may araw na darating na magdadala ng liwanag. Salamat sa pagsama niyo sa kwentong ito. Manood kayo ng may pag-asa at tandaan, sa bawat wakas ng hirap, may bagong simula na naghihintay para sa inyo rin.